Salamat sa lahat na nagvo-volunteer dito sa ating Taglish. As you know, we are all excited for Taglish service. Bakit tayo excited? Kasi nandito ako. Joke. Kasi malapit na yung ating anniversary. Kailan yung anniversary ng Taglish? April, first Sunday po. It's April 4? 7 yata, no? 7 yung actual. Ayun. Pero yung Sunday, it's 4. Tama ba? Sige, double check ko na lang. Medyo naguluhan tayo sa dates doon, Okay, let me bring up my notes. Ayan. Itong Courageous Faith in Christ ay yung tapang na pananampalataya kay Kristo. Ay itong ang tema ng Jubilee Evangelical Church sa buong taon ng 2026. Ayun. Ito po yung dineliver ko na mensahe sa ating anibersaryo ng ating simbahan na on the 63rd anniversary. 63rd na po yung Jubilee Evangelical Church. And sa tagal ng kasaysayan, naging historical tayo, kasaysayan ng ating simbahan ay sama-sama po tayo lumalapit sa Diyos sa tuwing linggo at saka sa during the week, may iba-ibang activities tayo. As you know, we have our access groups nga, and then we have the Seniors Fun Day. Yung Seniors Fun Day po sa mga Chinese-Filipino po, yun na mga lolo at saka lola na nag-gather. Okay? So, in case na you have lolo-lola na Chinese-speaking, mga Hokkien-speaking, they can join that po, yung Seniors Fun Day. Hindi ko alam yung sa Bible Hour kung anong lengguwahe gagamitin. Baka English yung gagamitin ni Reverend David para doon. At hindi ko rin alam na may kaibigan pala si Reverend David. Kasi sabi, Reverend David and Friends. Sino kaya yung Friends? Okay. Parang ano lang siya Johnny Erickson and Friends. Kilala niyo si Johnny Erickson? Okay. Siya yung babae na nagka-aksidente, di ba? Yung paraplegic. Oo, kasi yun nga, natamaan yung kanyang spine. Pero magkaroon siya ng maraming kaibigan throughout her years. Ay maganda po yung testimonya ng buhay niya. Actually, she has a very good example of this one. Yung courageous faith. Oy, nawala yung mic ko. Courageous na pananampalataya o yung tapang ng pananampalataya kay Kristo. Ito po sa ChatGPT po ko nakuha. Kamukha ko ba? Pwede na, no? Paano ba yung galaw yan? Ganun. Okay. So, sabi nga kasi mag-upload ako ng picture ko. So, in-upload ko. Ako naman, uto-uto. So, in-upload ko, binalik sa akin. Ngayon, nalolobat tayo. Palitan natin ng mic. Namamatay siya. Okay. Ayun. So ang tema natin ay Courageous Faith in Christ. Sa banal na kasulatan, makikita natin ang matapang na pananampalataya sa pagkilos ng mga tao sa unang panahon. Ito ay naka-record po sa Hebrews, sa Book of Hebrews. Pag binasa niyo po yung buong Hebrews, ang daming lalaki doon at saka mga babae na talagang matapang yung kanilang pananampalataya kay Kristo sa ating Diyos. The Hall of Faith nga, ika nga. Sa Hebrews 11, minsan, meron silang karanasan na imposible, mga sitwasyon, ngunit nagtiwala sila sa Diyos. Hindi sila nakaligtas sa kahirapan, tiniis nila ito. Umasa sila ng lakas at saka kapangyarihan galing sa Diyos lamang. And maybe during this time you're facing a lot of challenges, mayroon kayong duda sa inyong pagtitiwala kay Kristo. The Book of Hebrews po yung mag-encourage sa atin, sa iyo at saka sa akin para magtiwala nga kay Kristo sa panahon na pagsubok. Ngayon, naharap tayo sa iba't ibang uri ng hadlang, hamon, tukso, pagsubok, pakikibaka, na sinasamahan pa ng ating mga takot, mga fears natin,
pag-aalinlangan, ating mga kasalanan at sarili pang mga kahinaan. Maraming dapat isipin at maranasan, ang daming takot sa puso natin o pag-alinlangan nga o sakit na nakadarama ng labis. Gayunpaman, kung paanong pinalakas ng Diyos ang kanyang mga tao sa nakaraan, yun na yung Hebreo sa Hebrews, no? Pinalakas niya tayo ngayon at papalakasin pa tayo ng Diyos para sa ating kinabukasan. Ay, pwede to, parang talumpati ng EDSA. Pwede, no? Anyway, paano nga tayo pinalakas noong nakaraang bilang isang simbahan na may tapang at saka pananampalataya kay Kristo? Itong isang tapang nakikita sa ating mga nauna sa atin, doon sa 63 years na taon ng Jubilee Evangelical Church. Naglagay ng Diyos ng malinaw na pangitain sa puso at matatapat na lingkod ng Diyos upang maabot ang lumalagong komunidad na mga Chinese Filipino, including our Filipinos, brothers and sisters ng Ebanghelyo ni Yesu Cristo. So lumaki po yung simbahan kasi nagsimula tayo sa San Miguel noong 1963. That's 63 years ago. Grabe, no? 1963, 63 years ago. Kasi 2026 eh. So, nagsimula siya sa San Miguel, I think Matienzo yata ito, Manila. Pinangalan yung simbahan natin Jubilee. Bakit Jubilee? Kasi when the church was founded, it was the Silver Jubilee, 25 years, ng yung evangelistic band na nagplant ng mga simbahan. Yung evangelistic band, hindi po siya banda ng mga musikero. Okay? Yun lang yung pangalan niya, evangelistic band. Hindi sila banda rito, banda roon, hindi po. Ano lang sila, band ng nag-share ng gospel. And by the way, most of them are women, mga lola natin na nauna. Nandoon kasama yung lola ni Reverend Paul Tanuangco, nandoon yung lola ni Elder Chris. Ang dami, no? Yung mga ninuno natin. Ninuno, tama ba yung word ko? Hindi, mga nauna sa atin. Sobrang tanda na yata yung mga ninuno. Ayun, so mga foremothers raw. So sila yung nagsimula sa evangelistic band na yon. Nandun pa yung, sino to? Yung nanay ni President Rosalyn Cua, kasama siya doon sa evangelistic band. Yun mga nagsimula nga. Kung kilala niyo si President Rose, siya ay ating presidente doon sa Jubilee Christian Academy ngayon. No? So marami pa. So tinuro sa atin sa Hebrews 5:7-8 tungkol sa pagdurusa ni Kristo. Siya ay nagdurusa para tayo magkaroon ng kaligtasan. Diba? Tiniis yun ni Kristo. Hindi perpekto yung nangyari sa kanya, of course. Ngunit, nalampasan yun ni Kristo, okay, pagtiwala sa kanyang Ama sa langit. Yun nga, as we have sung earlier, no? We believe in God the Father, we believe in God the Son, and si Jesu Cristo yun. And we believe in the Holy Spirit, yung banal na Espiritu, ang nagbibigay ng lakas ng loob para magtiwala tayo ng buong puso doon sa ating Panginoon. Kasi pag walang tiwala, sabi nga sa Hebrews, if I'm not mistaken, Hebrews 11:6 ba yan? Without faith, it is impossible to please God. Pag walang pananampalataya, imposible po na ma-please natin ang Diyos. So, importante, it's a good check-up sa atin. Mayroon ba akong itong courageous faith, itong tapang ng pagtiwala kay Kristo? Or mabilis tayo ma-sway? Mabilis ba kayo ma-sway? Konting balita lang or chismis, mabilis na tayo ma-sway, no? Mga fake news nga, no? Sige, tingnan natin yung isang quotation ni Michael Joseph. Sabi niya, courageous faith is confident that God cannot and will not make a mistake. Tama ba? Ang plano ng Diyos ay perpekto para sa buhay mo, para sa buhay ko. Ano ba yung plano niya? Plan of salvation, para tayo maligtas sa ating mga kasalanan, para tayo lumapit sa Kanya. Ito yung sinabi dito sa Philippians 1:6, sinabi ni Apostle Pablo,
Being confident of this, that He who began a good work, ang nagsimula na mabuting gawain sa buhay mo, ay idadalhin niya into completion on the day, until the day of Christ Jesus. Ano ibig sabihin ng day of Christ Jesus? Yun po yung Judgment Day, Day of the Lord. Diba? So, alam natin na today is a Lord's Day, diba? Pero mayroong Day of the Lord na sinasabi sa Bible, sa Biblia, na Judgment Day siya. Na pag dumating yung Day of the Lord, yun na yung most likely katapusan ng mundo. Pero, dito nga sinasabi, what a promise and what a hope for all of us Christians. Sabi ni Apostle Pablo, Philippians 1:6, na ang Diyos ay faithful na mag-fulfill ng purpose siya sa buhay nyo. Yung good purpose, yung mabuting gawain. Grabe, no? Sinimula ni Kristo ang Jubilee Evangelical Church 63 years ago. Kaya a blessed 63rd anniversary Jubilee Evangelical Church. Ang pagtagumpayan ng ating mga kasalanan at takot na may matapang na pananampalataya kay Kristo. Ito po yung pinaka-ideya natin ngayong hapon sa ating mensahe based sa Hebrews 12:1-2. Okay? Pagtagumpayan ang ating mga kasalanan at takot na may matapang na pananampalataya kay Kristo. Medyo mahaba, no? Kasi this is a translation of what I've written sa English. Okay? To overcome our sins, our fears, with a courageous faith in Christ. So blessed talaga. Kasi sobrang tagal na ng history, pero syempre I'll give you some glimpses lang. Noong 1967, yun po nagsimula ang Jubilee Christian Academy. So 4 years after. So ngayon, Jubilee Christian Academy is 59 years old. Next year, magsa-celebrate na siya ng 60. Senior citizen na po ang school. So may discount na po. Okay. Pero saan kaya tayo magkukuha ng discount? Okay. Kailan tayo lumipat dito? Kasi originally nga nasa Matienza, that's 1963, right, for the church and the school, di ba? And then San Miguel, Manila, and then lumipat dito, no? 1982. Dito po natayo yung itong simbahan. If you look at the building plaque dito sa taas natin sa church sanctuary, nakalagay 1980. So ginawa yung itong building natin kasama itong lower chapel natin, 1980 po. I was here 1 year old. So, anong year yun? 1978. So 1 year old, tumatakbo na ako dyan sa Hemadi na campus natin dito sa Quadrangle. Ayan, nagbabike-bike ako dyan. Ayan. Kasi dati, lumang bahay kasi to na may swimming pool, na may ganon. Tapos, ano siya, parang, parang movie set. Yung para sa pelikula, dito sila nag-shoot. Kasi malapit tayo sobra sa Broadway eh. Kaya pangalan niya Broadway Centrum kasi nga, ginagaya nila sa New York. Tapos yung mga streets natin, di ba? First Street, Second Street. Second Street is Aurora. Third Street, Fourth, so on so forth. Ginagaya nila sa New York. Pero itong area na to, may Sampaguita Pictures pa, LVN, di ba, Studios, ganon. So mga artista po yung nakatira dito sa New Manila. Okay ba yun? Mga artista pala. Okay. Ayun. So yun yung history. And then the Lord gave us this property around 4,000 plus square meters. Wala pa yung itong Jubilee Center. So itong school, nagsimula siya with 2 floors and eventually naging 3 and 4. Dito nagsimula na yung Jubilee Christian High School pa dati ang pangalan. That was eventually naging academy, no? So as we said, it's a 25th anniversary ng UECP, United Evangelical Church of the Philippines. Yun po yung mother church natin na evangelistic band na tinayo ng 1963. Ang nag-lead ng yung evangelistic band na yon is si Elder Phoebe Guathua Kochua. Siya po ang lola sa ina, no? Nina Elder Chris Beltrad at Jonathan Beltrad. So can you imagine? That's 4 generations nandito na sa pagsilbi doon sa tagapangulo ng evangelistic band sa loob ng 30 taon. 30 years, 1936 to 1966. Nag-plant sila ng maraming church.
all over Philippines. Siya po yung naging anak ng simbahan ng UECP, isa sa Naga, which is UEC Naga, Laguna, I think that's Santa Cruz, I think. And then Bacolod, that's Bacolod Trinity, where sila Elder Devin, no, and the Villacruz family come from. UEC Lucena, UEC Vigan up north, where my dad pastor also. UEC Legazpi, yung home church ng dad ko sa Bicol. UEC Daet, where I was born, okay, and also Reb Pan was born there. And then UEC Pasay. At sa Maynila, which is Jubilee Evangelical Church. Ang dami pala nating kapatid na Chinese-Filipino church. Ang goal kasi ng UECP was to reach out to the, yun nga, sa mga Chinese-Filipino. Doon nga, sa original evangelistic band, you have the grandma of, as I mentioned, Reverend Patrick and Reverend Paul Tanhuangco, who have served with St. Stephen Parish and High School for the longest time na, no? Doon na rin sila nag-retire. And then si Uy Ku Namping, okay? Nag-serve rin siya doon sa banda. She is the matriarch of the pamilyang Uy. Sino yun? Sabi nyo, sino ba yung mga Uy? Okay, let me just mention some names para to make the connection, no? Elder Uy Ku Namping is the basically grandmother of Philbert Uy, Bernard Uy. So, lahat ng kilala yung Uy. Okay? And then, of course, sino pa? Elder Kwa Yu Chunbun nga, who is the mom of our President Rose. And marami pang iba. Ang ganding. So, throughout the years, 63 years, ang dami na nag-serve, and including the school. So, baka makalimutan natin ang Jubilee Evangelical Church ay nakatayo sa balikat ng mga ninuno nito na nakipaglaban, nagsakripisyo upang itanim ang bawat anak na simbahan. Kung wala sila, wala tayo dito ngayon. Ito ay ang grasya at saka testament ng pagtiwala kay Kristo, ating Panginoon. Grabe, no? Nagsimula doon, 1952, sa Quiapo. So, dating pangalan ng Jubilee Evangelical Church is Quiapo Gospel Center, 1952. Ang original place natin, naka-rent tayo na doon sa Enchague Street, 155, ngayon Carlos Palanca, yung Excelente Ham. Alam ba yun? Yun, doon po yung Jubilee Church dati, sa unang panahon, 1950s. Quiapo Gospel Center. Ayun. And then, so, now, of course, as we're celebrating 63 years of Jubilee, ang tanong natin, how can we overcome our sins with a courageous faith in Christ? Paano natin malampasan nga yung pagsubok? Ang unang way, the first way, on how we can overcome our sins and fears with a courageous faith in Christ ay ito. Sa Hebrews 12:1-2 na binasa natin kanina, sabi nga, tumakbo ng may pagtitiis sa pamamagitan ng pagtingin kay Kristo, ang tagapagtatag at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Hindi natin masyado ginagamit yung sakdal. Ano yun? Sa English is author and finisher, perfecter of our faith. Sabi dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, ano raw kailangan natin gawin para tayo ay tumakbo ng may pagtitis? Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. So, pag-isipan natin, no, ano yung mga kasalanan natin na mabilis kumapit sa puso natin. Ito ang mga kasalanan ng baka mabilis kayo magalit. Baka yun yung sin mo. O mayabang ka sobra. Or machismis ka. Or mainggiting ka. Ayun. Ano yun? Every weight ng mga sin. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus. Okay? The founder and perfecter of our faith, who for the joy was set before him, he endured the cross, okay, despising the shame, is seated at the right hand of the throne of God. Ang ganda ng verse na to. So ito yung key verse po natin for the whole year. Kasi we're looking at Jesus, the perfecter nga of our faith. Ano yung ba yung mga ating
kasalanan na easily entangles us, no? Na-mention natin yung spaggle dati, which is yung sloth. Spaggle is an acronym. S-P-A-G-G-L-E. Sloth, pride, anger, greed, gluttony, lust, envy. Ano yung sloth? Katamaran. Pride, pagmamalaki. Anger, galit. Ano pa? Greed, kasakiman. Gluttony, katakawan. Sino yung buffet ng buffet? Hindi. Okay. Lust, pagnanasa. Envy, inggit. Ayon. Spaggle. 7 deadly sins. Alin doon sa 7 deadly sins? Yung pinaka-deadly sa'yo. Yung parati mong binabalikan. Yun po. Kailangan natin alisin sa ating buhay. Okay? Sa isang kultura natin bilang Pinoy at saka Chinoy, mayroon tayong kultura ng kahihiyan at karangalan. Ayon, honor and shame. Nahihiya po tayo kung mayroon tayong kasalanan. Tama po ba? Ayaw natin humarap sa Diyos. Ayaw natin pumunta sa simbahan kasi alam natin tayo ay may kasalanan. Pero ang simbahan po ay ginawa para sa may kasalanan. Kasi kailangan natin ng Savior. Siya po yung maglilinis sa atin, siya po magpapatawad ng ating mga kasalanan. Alam po yun ng mga Kristiyano. Kaya tayo lumalapit sa ating banal na Panginoon. So listahan ng Hebrews 11, our Old Testament, New Testament, ang dami, ang haba ng listahan. Pero syempre, napag-usapan na yun dito sa Taglish yung story of Ruth, right? Ang ganda ng kwento ni Ruth di ba? Siya ay isang babae na may tapang na pananampalataya. Bakit? Sabi niya sa kanyang mother-in-law, your people will be my people, your God will be my God. Wow, tapang. Kasi siya, Moabites. So hindi siya taga-Israel. Pero sabi niya, papalit na ako ng Diyos. Pa-follow na ako kay Yahweh. Yun yung tapang. And then, sa tapang ni Ruth, tinulungan niya yung kanyang mother-in-law na si Naomi para magpulot. Anong pinulot niya? Mga grain, para mayroon silang makain. Pero sa unang panahon, kailangan nila ng kinsman redeemer, si Boaz po yun. Yung eventually naging asawa niya. Sabi ng ibang commentator, si Ruth po yung nag-propose. Pero, again, spoiler, di pa pala. Okay, balik-balik. Bawal ko para ikwento yung buhay ni Ruth. Medyo nag-advance na tayo. Okay, sige. So, ayun, si Ruth is one of them and we know naman na ano yung katayuan niya doon sa faith, which is siya yung great-grandma ba ni King David. Ayun, siyempre si David, ibang usapan naman yun, ibang buhay naman yun. Ayun, so bawat isa, mula sa unang panahon sila, Adam and Eve, hanggang sa mga New Testament na saints, hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung pananampalataya kay Kristo na nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa sa atin. Dati po, mahina ang loob ko. Hindi po ako nakakapagsalita ng ganon. Hindi rin ako magaling sa Tagalog. Ngayon, nakakapagsalita na ako sa harap yung in Tagalog. Di ba? Yun yung grace ni God. Okay. Pwede na pala akong pumasa. Okay. So, maraming higante sa faith, no? Yun ang sinabi sa Hebrews 11. Pero, higante sila sa faith kasi nga, nag-overcome sila ng mga circumstance nila, pagsubok, nagtiis sila Tayo rin, syempre, in our own history sa Jubilee, nagtiis rin tayo. This lot ng Doña Hemady, 3rd Street, 4th Street is around 4,878 square meters with swimming pools. With mango trees. May mango tree pa tayo dyan. Dati, growing up here sa Jubilee, may mga buko tree pa dito Di ba? Coconut tree. Kaso lang, pag nabagsakan ka, punta ka sa hospital. Pero mukhang matigas naman yung ulo ng mga bata ng Jubilee. So, na-survive naman nila yung coconut. Okay. So, coconut is a giant nut. If you eat too much, okay, anyway, you get very fat. Okay, 1980, tinayo po yung itong building sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Si Alejandro Beltran po, ang tatay ni Elder Chris, yung spearhead ng, of course, the construction
of the building. Ayon. Yun po yung history natin. Okay, let's look at this picture, no? Wow, ganun ba tayo katapang sa ating pananampalataya? Tayo ay parang leon ba? The Lion of Judah. Of course, si Jesus yun, no? The Lord is the strength of my life, of whom will I be afraid? Psalm 27 verse 1, i-claim po natin to as our verse. Huwag po tayo matakot kasi kasama natin ang Diyos. Diba? Sinasabi nga ni Mark Dever, the church, the gospel made visible. Lahat ng nalalaman natin tungkol sa Diyos at sa Kanyang kalooban ay nagmumula sa sariling paghahayag ng Diyos. Revelation ni God. Ang mabuting balita lamang ni Jesus ang alam natin si Kristo dahil ipinahayag ng Diyos sa atin ang katotohanan tungkol sa Kanyang sarili at ginawa niya yon sa Kanyang salita, ang Biblia. Ang katotohanan ng si Kristo ang paraan ng ginagamit ng Espiritu ng Diyos para ipagkasundo tayo sa Kanyang sarili. Reconciliation, no? Ang bagong buhay ay dumarating sa pamamagitan ng salita tulad ng panalangin ni Jesus. Aking ang panalangin ay hindi para sa kanila lamang. Nagdarasal din ako para sa mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang mensahe. John 17:20. Sorry, medyo rough translation ng quote. Pero kay Mark Dever to, no? Ayun, this is similar to who's this name? Saint Peter. Apostle Peter, di ba? Nag-share siya ng gospel. Kanino? Kay Cornelius. Sino ba si Cornelius? Parang centurion, no? So narinig niya yung gospel, naniwala siya. Siya ay isang hentil, naniwala sa mensahe ni Kristo at naging anak ng Diyos. Yun yung sa Book of Acts. Ang ganda. Okay, another author, si Darlene Shack, hindi ko ma-pronounce eh. Kayo na lang mag-pronounce ito. Basta si Maring Darlene. Okay, friend natin siya, kaya kumare. Okay, sabi niya, courageous faith isn't the absence of fear, it's a resolve to adhere to God's will in spite of our fear. Lahat tayo natatakot, di ba? May takot ba kayo? Oo, lahat. We have all kinds of fears. Pero yung fear of the Lord ay supposedly mas malaki doon sa ating mga fears. Some of us we fear spiders, we fear snakes, we fear heights, marami. We fear, mainitan. May iba sa atin, fear sa magutom. Kaya ang inisip natin parati, pagkain. Anong kakainin na? Ayun, so may fear na magutom. Marami, no? So ano kaya yung fear nyo? It's like this, no? Yung faith natin, it's like what 1 Peter 1:13 is saying. Kaya ihanda ang iyong mga isip para sa pagkilos, pagsanay ng pagpipigil ng sarili, self-discipline. Ilagay ang lahat ng iyong pag-asa sa mabiyayang kaligtasan na darating sa iyo kapag si Jesucristo ay nahayag sa mundo. Yun yung gospel natin, no? Na tuloy-tuloy yung parang endurance runner nga. Tuloy-tuloy yung laban, tuloy-tuloy yung pagsikap, pagtiwala kay Kristo. Yung parang sa marathon, di ba mahilig tayo sa fun run? Bakit kaya tinawag siya fun run? It's not fun at all. You're running for 1 kilometer, 5 kilometers, hindi siya fun. Dapat siya, yung parang sad run. Okay, so endurance di ba? Kailangan matapang di ba? Marathon. An obedience mindset, a person who readily applies scripture to one's life in response to integrity checks. So, chine-check natin yung sarili natin, kaya ko ba? So, kailangan mag-training para makatakbo. Tama, no? Ganun yung sa buhay Kristiyano. Kailangan mo i-check sarili mo. O, kaya ko ba? Kaya ko ba labanan tong tukso? Lord, tulungan niyo ako para ma-overcome yung temptation. Alisin niyo po yung tukso. Hindi naman alis yung tukso Diba sinabi niyo, tukso, layuan mo ako. Ikaw yung lumayo sa tukso. Ayan, endurance runner. Takbo sila ang takbo. Parang yung si Elijah, sa story ni Elijah, tumakbo siya. Ni-geared up yung loins, di ba? Yung sa damit,
para makatakbo. Mas mabilis pa siya tumakbo kaysa yung chariot ni King Ahab, no? Grabe. Miracle yun. Paano nagawa ni Elijah tumakbo, mas mabilis pa doon sa chariot? One time we went to a zoo. The zoo was located in San Diego. And then we saw a cheetah. And then the zookeeper let the cheetah run. Wow, ang bilis niya. Actually, pag pinakinggan mo mabuti, yung tapak ng cheetah, parang ano lang, parang pitik lang. Pero ang bilis. Sabi ko, ang bilis ng cheetah, no? Ginawa ng Diyos. Eh, yung mga pusa natin sa bahay, wala, nakatulog lang, tumataba, kumakain, ng kakamot. Di ba? So, anyway, so yun, endurance runner. Ano ba yung pwede natin ipaglaban sa ating pananampalataya? Sorry, joke ako ng joke. Medyo, kailan ko mag-joke kasi naantok na kayo eh. Ayun. So, there's a second way nga in how we overcome our fears, no? With a courageous faith in Christ. Ito po yung second way. Isaalang-alang ang mapagmahal na disiplina ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi pagod. Okay? So ito yung not being, yun nga, faint-hearted. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, against Christ who endured. Do not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Sino dito nag-resist ka na sa sin na dumugo ka na? Wala pa. Sobrang easy ng buhay natin, lalo na sa Pilipinas. Di ba? Pupunta ka sa church, mabilis na pumuntang church. Wala naman opposition eh. Anytime you can come to church. Sa ibang bansa, mahirap, may opposition. Bawal. Bawal mag-gather, bawal magbasa ng Bible, bawal mag-fellowship. Pero dito sa Pilipinas, blessing po to. Nakakapunta tayo sa simbahan at saka makapag-fellowship, makapag-worship. So as we overcome our sins, our fears with a courageous faith in Christ, sa totoo lang, alang-alang na natin yung loving discipline ng Panginoon sa atin para hindi tayo mapagod sa ating walk with the Lord. Kasi nga, itong journey of faith, ang author nga, ang nagsimula, ay ang ating Panginoon. At siya rin yung magtatapos. Tama ba? Kasama po tayo doon sa journey na yon. And parang sabi dito, no, kapit lang kapatid. Sino? Kanino? Kapit lang. Kanino? Kay Kristo. Naalala ko, no, during my college years, sumasabit ako sa jeep. Talagang kapit lang for dear life. Kasi lalo na pag siraulo yung jeepney driver, ginaganon yung jeepney. Talagang sabi ko, Lord, ito na ba katapusan ko? Parang, di ba, balita, isang koleyo na estudyante lumipad. So, kapit talaga sa buhay. Okay. So, I think sa buhay natin, maraming ang pagsubok. Kapit lang kay Kristo, no? Okay. Marami pa akong kailangan sabihin, pero pag sinabi ko lahat, baka maubos yung ating oras. Okay. Ayan, faithful prayer natin, may courageous orientation, may tapang, no? A person who prays specific prayers for one's spiritual growth sees specific answers to prayers as to increase faith. Ang sinasabi lang niya dito ay pag-increase o paglago sa ating pananampalataya kay Kristo nasa nakabase sa ating mga panalangin na sinagot ng Panginoon para sa atin. Tama po ba? Kasi pag nasagot yung prayer natin, yung faithful prayer natin, mga prayers natin, panalangin natin, sinasagot ng Diyos isa-isa, lumalago ang ating faith, ang pananampalataya. Example, pinagaling yung kapatid mo sa kanyang sakit. Lumago yung faith mo. Kasi in-answer ni God, di ba? May provision ng Diyos para sa pamilya mo. Lumago yung faith mo.
So ang daming things na the Lord has answered in your life. Of course, ang example dito is Saint Augustine, yung prayer niya against his sin sa buhay niya, the sin of lust. Nahati kasi yung kalooban ni Saint Augustine as he was growing. Mayroon siyang struggle doon sa sin of lust. Sinabi niya sa Panginoon, ayaw ko na mag-lust. Diba? Yung may pagnanasa. So, natuklasan niya na pamagitan ng paggawa sa Diyos ang pinakamataas na kagalakan sa kanyang buhay. Na ang tunay na kagalakan pala ni Saint Augustine sa kanyang karanasan ay magtiwala kay Panginoon na siya ang pinaka-joy sa buhay niya, hindi yung mga pleasures of this world. Of course, yung buhay ni Saint Augustine is a product of prayer as well kasi ang kanyang nanay nag-pray para sa kanya. Ang galing, no? Para ma-overcome niya yung sin of lust. So, ilang beses ba tayo nagpe-pray na para ma-overcome yung mga sins natin sa buhay natin? That can be pride, as we mentioned na, no? Yung spaggle. That can be lust, can be anger, can be greed, can be gluttony. By the way, gluttony, no? Hindi lang siya pagkain. Pwede siya inom. Kaya nga mayroong tinatawag na alcoholic, di ba? Pwede rin siya paggamit ng droga, drugs. Gluttony yun eh. Or shopping. Yung parati nagsha-Shopee. Sorry gluttony yun. Yung pagbukas mo ng cabinet mo, puro Shopee Hindi mo pa nabuksan. Kasi bili ka ng bili eh. Shopping is a way of parang pleasurable siya, no? May kilala ako, as in bili ng maraming damit, nandun pa yung price tag. Naluma na yung damit, hindi pa rin nagamit. Di ba? So, ang kanya-kanya. Pwedeng video games. Sobrang video games parate. Sa Japan, may isang phenomenon, no? Yung bata po, naglalaro siya ng video games, nagkasunog na yung bahay, in-unplug niya yung kanyang computer, umalis siya, nawala yung sunog, bumalik siya sa room niya, pinlagya ulit, laro siya, continue. Grabe, no? Tapos yung mga parents siya, iniiwan na lang yung pagkain doon sa door niya. Para siyang nasa prison. Nakakulong siya doon sa kanyang room, playing video games all day long. Grabe, no? So yun, marami tayong ganon. Some people are into money, so they keep on getting more money, di ba? Greed. Minsan sa nakaw, ganon, or gambling. Gambling, isa pa yun. Ano pa? Sex, ano pa? Power. Yung mga mahilig sa control. So, they can't get enough of it. So, gluttony yun. Just fill in the blanks. Yung iba, daming kotse. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi makasatisfy, no? 7, 8, 9, 10. Okay. Yung iba, maraming sapatos. Ay, tama na. Kasi baka tinatamaan na kayo. Okay. Ano sabi sa disiplina ng Diyos? Sa verse 5. Sorry. Ito yung picture ng isang nanay na sinasabihan yung kanyang anak about disiplina. At nakalimutan mo ba ninyo ang payo na tumatawag sa inyo bilang mga anak? Anak ko, huwag mong baliwalain ang disiplina ng Panginoon, ni mapagod kapag sinaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at rurusahan ang bawat anak na tinatanggap niya. Tama? So tayo ay pinalaki ng ating magulang na tinuturuan tayo ng leksyon para tayo ay pumunta sa tuwid na landas. Tama po ba? Naalala ko tuloy ang aking nanay. Napaka-stricto. Bawal po ako makinig sa radyo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, mga secular songs raw yun. Sabi ko, ano papakinggan ko? Kids praise. Ayun, so lahat ng kids praise, alam ko. so lahat ng yung kids songs, 'di ba? Pang choir. Or yung mga hymns, yun yung pinarinig sa akin ng aking nanay. So looking back, parang sabi ko, wala akong alam na secular songs.
puro Christian songs na pangbata. So hanggang ngayon, kinakanta ko pa rin. Ang galing, no? Yun yung impluensya ng isang nanay. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Future pa yun. Future pa. Okay. So, but the Lord is good, no? God uses our parents to discipline us. At first, ayaw natin, bakit yan ginagawa ng nanay ko? Diba? Ayun pala, it's to correct us. Sabi nga ni Jane Francisco, isang editor na nakuha niya sa payo ng kanyang tatay regarding discipline, you can't really go wrong sa discipline as long as your child clearly understands that they are loved unconditionally. So bilang magulang, kailangan natin affirm yung mga anak natin, dinidisiplina ka dahil mahal ka namin unconditionally. Second, your approach to discipline is consistent regardless of how strict or you're not strict, pero you are basically disciplining your children. Ayun, kasi mahal mo sila. Okay? Sa unang panahon, yung bata pa yung anak ko, dinidisiplina namin siya. So mayroon siyang parang yung rod of discipline, no? Ang sabi sa rod of discipline, sa puwet lang po yun, bawal yun sa other parts. Okay? Kasi ginawa po yung puwet na para may cushion. Ayun lang, pangpalo lang talaga yun eh. So, pang-disiplina. Okay? Now, if you reach a certain age, bawal na paluin yung bata. Kasi, may age limit pala yun. So, kailangan mo na sila pagsabihan. Kaya yung iba, withhold yung mga privilege. Yung ibang bata, pag withhold yung phone, iyak eh. O kaya yung internet, iyak talaga. Kasi na-withhold doon sa privilege na yon. Ayun, ganun po yung disiplina. Okay, now we go to our third way na, no? Sa verse 7 to 11, sabi dito, ibalik ang kabanalan sa ating buhay sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ating makalangit na Ama na may napakagandang hangarin. It is for discipline that you have endured. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children, and not sons or daughters. Besides this, we had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of our spirits, and live? So, mabuhay tayo. Sabi nga ni Rick Warren, ang purpose pala ni God, yung power niya to change our lives. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay pupugutan, asahan mo ito. Yung pupugutan dito is pruning. Okay? Pinutol ng Diyos ang mga sanga na sa tingin natin ay mabunga upang mas maraming bunga pa ang magbunga. Ito ay maaring nakakalito. At first, no, parang yung pruning, inaalis ng Diyos yung mga gusto natin na bagay sa buhay natin para lalo pa tayong lumago. Naniniwala kami na kami ay namumunga at naguguluhan kahit na nabigo. Sa pagpuputol ng Diyos sa mga sanga, itatanong natin, bakit mo ginagawa ito, Diyos? Bakit? Why, Lord? Bakit ako? Minsan may kahirapan na dumating sa buhay natin, kine-question natin si God, why me? Yung pala, inaalis ni God yung certain things sa buhay natin para tayo mag-grow, para lumago. Pruning po yun. Na pag-usapan natin yun last year doon sa John 15, di ba? I am the vine, you are the branches. Di ba? Every branch in me that does not bear fruit, He prunes. He cuts off. Yun yung another meaning doon para to bear more fruit. Ayun. So, tatlong ways nga. So, 2 reasons why disiplina is good. Nandito po sa 10:11, kinabubuti nga sa atin yung kabataan tayo, even ngayon, habang tayo ay matanda na in terms of our age, dinidisiplina tayo, masakit siya, pero kaaya-aya rin. Ngunit sa kalaunan ay magbubunga. Ito ang mapayapang bunga ng katuwiran sa mga naturuan nito. So, if you are taught by discipline, lalo ka mag-grow. Okay? Jubilee Christian Academy. Hindi ko pa ito natanggal. Oo. Okay. So, yun nga, yung tagumpay natin over our sins and fears
using the courageous faith in Christ nga. Okay, ito na. Yung summary. Tumakbo with endurance sa pagtingin kay Christ, ang tagapagtatag and perfecter of our faith. Isaalang-alang ang loving discipline ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi pagkapagod. Ibalik ang kabanalan sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsakop sa ating makalangit na our Heavenly Father, no? Na may napakagandang hangarin para sa atin. Overcome our sins and fears with a courageous faith in Christ. Okay, last na po, yung application natin. Ito, how do we now apply, no? If you think about, of course, I put here 63 years, 59 years kasi we're talking about the church and the school. Maging disiplinado sa ating mga spiritual na gawain, maging disiplinado sa pag-ibig, at saka maging disiplinado sa kabanalan. Yun yung endurance runner, no? And the more we trust in the Lord and yung pagtitiwala natin na kay Kristo, the more we're able to overcome our sins at saka mga fears natin. Okay? Tayo'y mag-pray muna as we close our message time for today. Lord Jesus, our rock and redeemer, kailangan po namin ikaw sa pang-araw-araw. Bigyan nyo kami ng humility, pagkumbaba ng puso, para kami ay mag-remain sa iyo and sa iyo lamang, to endure, to overcome our sins and our fears. Help us, Lord, to be disciplined sa mga spiritual namin na gawain, mga practices namin. Maging disiplinado kami sa pag-ibig, maging disiplinado sa kabanalan. Strengthen niyo po kami, especially sa oras na kami ay napapagod at we grew weary, no? Kailangan po namin yung presensya niyo sa aming buhay. Apart from you, we can do nothing. Teach us, Lord, to fix our eyes on you. Ikaw po ang aming tagapagligtas, our author and the perfecter of our faith. We trust in your timing. We rely on your grace. May your word strengthen us. May our hearts be filled with your joy, lasting even in troubled times and in our weariness. We pray, O God, that you would just bless us dito sa aming Tagalog-English service. Lalo pa kami lumalim sa iyo sa aming pananampalataya. Sa pananalig namin sa inyo, lalo pa kaming kumapit sa iyo kasi ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan para kami ay malinis at sa pang-araw-araw naming gawain kami ay binibigay namin sa iyo lahat po ang pagsamba at sa pagpuri kasi ikaw po ang aming Ama sa langit na nagmamahal sa amin. Sa oras ng aming disiplina, kami ay natututo kasi mahal niyo po kami para kami pa ay lumago sa aming pananampalataya. Salamat, O Diyos, sa ngayong hapon na to para kami mag-celebrate at maunawaan ang iyong word. And later po, magkaroon kami ng communion and we pray as we reflect on your death and your suffering on the cross for us and what it means to us. In Jesus' name we pray. Amen.